Hintay kung may tumayo, walang tumatay. Walang tumatayo. Senate, tumayo kayo. No, anong gagawin niya pagka kunyari si Marcoleta, hinuli? Anong gagawin niyo? Anong gagawin ng iglesia pagka hinuli si Marcoleta? Pababayaan niyo ba si Marcoleta? Ganyan ba sa iglesia? Ganyan ba? Well, ako, hindi ko pababayaan si Marcoleta. Nangyari sa mga nakaraang araw. Yung iba nga, wala nang pag-asa eh. Wala nang talagang pag-asa. Yun ang sinasabi. Tragis yan. Ano na? So, yung title ko, dalawang meaning. Title natin, dalawang meaning. Parusa. So, I kept it short na lang para multidimensional yung ibig sabihin. Yung nangyayari sa atin na ginagawa ng gobyerno, sobrang parusa para sa taong bayan. Talagang tayo nararamdaman natin na yung misgovernance, no, yung kawalangyaan na wala namang issue, di ba? Na may question pa ba na nanakawan tayo? Di ba wala? Talagang may nagnakaw. Inamin niya ng presidente eh. Inamin ni Marcos na isang hollow block, na isang semento, wala. At maya naman kayo, sabi niya sa Congress. Pinagmamalaki niya sa zona niya na nandyan yung flood control projects. Presidente ng Pilipinas, chief executive, pero siya yung pumipirma ng mga Hanggang ngayon, hindi pa nadidesisyon ng Supreme Court na sobrang bagal. Yung 2025 budget if it's unconstitutional because of the insertions. So, parusa talaga nangyayari sa atin. Kung noon, yung panahon ng Kastila, yung mga Pilipino, yung mga ninuno natin, pakiramdam nila, sobrang lupit ng mga Kastila. Siguro, ganyan din nariramdaman natin, sobrang lupit ng kapwa Pilipino. Mga nagpapatakbo ng gobyerno. And ang tanong sa natin, kailan tayo magkakaroon ng kasaganahan, kailan tayo aabante bilang isang bansa, at kailan tayo bilang mga mamamayang Pilipino na nag-aasam-asam lang na isang magandang kinabukasan para sa ating mga anak at mga apo sa tuhod, sa mga susunod na henerasyon ng Pilipino. Gusto lang natin na maganda ang iiwanan natin sa kanila. Yung pamana natin ba sa kanila? Yung individual nating mga pamilya, gusto ng mga magulang may pamamana sa anak niya, kundi yung edukasyon, karunungan ay may konting pabaon ba na mga property o kaya na cash kung kaya, no? Pero enough na yung mabigyan kayo ng karapatang alaga, ika nga sa pamilya, mapalaki kayo na hindi kayo malululon sa kasamaan, bisyo, mga ganun ba, barkada, na magiging kayo ng enemy of the state, of public enemy number 1, criminal. So magiging problema ng ibang pamilya yung kasamaan ninyo. So pamana na inaasam-asam lang natin, hindi not individually, no, but as a people sa mga susunod na henerasyon. Maraming nawawalan ng gana sa mga nadinig, nakita at naranasan, lalo na yung mga umattend sa mga rally na yan. Napagod, umasa na sila tumayo, pero yung iba wala. May nag-comment nga sa akin, "Sir, nasaan kayo?" Yung ganun ba. Nandito ako sa Baguio. And I was hoping na itatanong niya yon sa mga senator natin. Sila yung primary na dapat nandoon. Dumating yung mga witness So dapat yung mga senators natin na supposed to be na kung Blue Ribbon na hearing, dapat nandun sila. Because that would have changed regardless kung may tao sa labas o wala. Kung nagtuloy yon, na isawalat sana on record para may protection yung mga Marines, no? Ayaw nilang tawagin yung Marines, yung mga sundalo, ayaw rin nilang tawagin. Kinahihiya nila. Well, ako hindi ko kinahihiya yung mga Marines na yan
kaya sila discharged o kaya retired. Ang mahalaga ay tumatayo sila at nilalagay sa peligro yung kanilang buhay, pamilya, ang comfort zone nila, iniwanan nila. So, mas kailangan natin intindihin yung kanilang nararanasan, yung tapang na ibinabahagi nila, pinapakita nila para lang mailabas yung katotohanan. Nag-deliver sila ng pera, mali-maleta, pero in the final analysis, lumalabas sila para patotohanan yung mga nangyaring kawalangyaan, yung pagnanakaw. Hindi naman natin alam lahat yung mali-maleta na yan. So sila, ipinapakita nila, sinisuwalat nila sa atin for the benefit of the whole country kung paano nangyari. At binibigay pa yung mga pangalan. Mga pangalan na nasa gobyerno ngayon, high and mighty places, na yung iba nakikita natin na nagsasalita pa at naninira at hinaharang yung paglabas na katotohanan, nananakot pa nagkakasuhan pa. Hinakasuhan pa yung mga tao. Mga walang yan, di ba? Mga walang yan, mga tukmoy na yan So, hindi natutulog ang langit. Yan ang gusto kong ano yun sa inyo. Mga hindi natutulog ang langit at may sisingilin natin lahat yan. No? Kaya ang gusto kong pag-usapan, parusa Pinaparusahan tayo because we are complacent, because hinayaan natin. Hindi naman natin masisisiguro sarili natin kasi minana natin lahat ito. 505 years. Pasensya na kisaso 505 years. Mula noong 1521 to present. 1521, 377 years under Spain, colonization of Spain, and then followed by the Americans, 50 years. And then in between that, nandun yung Hapon, 5 years. Buti pa nga, naging Hapon na lang tayo No? We could have been an industrialized nation now. Or the 51st state sana tayo. Naging presidente pa sana si Bongbong na Amerikano. Sa dami natin, 120 million Filipinos, 350 million lang or less ang Amerikano. Pwedeng manalo ang Pilipino ng presidente. Tsano nga kaya, kung si Bongbong Marcos, ay bigyan nyo na lang sa Amerika ang yung Pilipinas, Bongbong, para may pag-asa ka maging presidente ng US ba? Naknanto ko talaga itong sitwasyon natin. So, ang it's really parusa para sa mga Pilipino. Too much na Kung 50 years ang isang generation, sa 505 years, nakakasampung henerasyon na tayo. Salinlahi na yung mga ninuno natin, pangilan-ngilan yung nanlaban, tumayo, kahit itak lang, hinaharap nila kanyon. At saka mga mga bayoneta at mga baril ng Kastila. Itak, sibat. Nagkaroon lang ng baril yung mga yan nung nakuha nila yung mga napapatay nila, yung baril ng gamit ng mga napapatay nilang Kastila, yung Guardia Civil. Nakakapanlumo, nakakainis. Tapos within the rebellion, within yung mga pinuno noon ng katipunan ng revolusyon, sila siraan, daigan, may patayan pa nga kaya magkaroon ng rivalry. So history repeats itself na nararanasan pa natin hanggang ngayon Sana we learn from history, and more especially I hope that you learn from the Bible. Mga Muslim, you learn from the Quran, maraming mga kwento ng mga nakaraan na sinulat para to guide us, para hindi kayo nawalan ng pag-asa. Yung nakakahawa yan when you have a defeated mindset. Nakakahawa yan.
It's a virus, no? Kaya pagka nadinig mo, may mga comment sa vlog. Huwag kayong magko-comment na wala ng pag-asa ang Pilipinas. Buburahin ko yan. Wala ng pag-asa ang Pilipinas. Ang i-comment nyo sa akin so that I will keep on going and probably think of one day be the game changer. May sabihin nyo, may pag-asa pa ang Pilipinas. Nasa Diyos ang awa. May nagtanong, Sir, kailan pa? Late ka na. Too late the hero ka. May nag-comment ng gano'n. Sabi, sa akin, in God's perfect time, God is never late. He is always in the nick of time. When everything else seems to fail, when everything else seems you're defeated, God works wonders and then saves His people. Now, ang tanong, tayo ba ay tao ng Panginoon? Of course, lahat tayo. Kay Kristiyano ka, iglesia ka, kay Muslim ka, lahat tayo. Pinanganak at inaarugaan tayo. Christian or Muslim, anak tayo ng Panginoon. Inaarugaan tayo. What's the point na binless tayo ng isang magandang bansa? Nagkaroon lang nitong mga buhaya. Dumami ang buhaya. Pero ano yan? Lessons yan. Part of growing up as a country. So don't be so na negative about it na wala nang pag-asa. Merong pag-asa lagi. Yan, di pa kami tumatayo. Wala na kayong pag-asa. Ang inaano natin, tumayo si Inday, pero may bagay si Inday dahil doon sa impeachment. Tumayo yung senator, ayaw, wala. Napalitan na sila ngayon. Nagbago na yung leadership. So, pag-usapan natin sandali yon. Yung nangyari ngayong araw na nagbago na yung leadership aga-aga, tuloy nila, kita si Joel Villanueva, meron din pakay ang Panginoon para bumaliktad si Joel. Maybe it has something to do with JIL, maybe it has something to do with the person, or maybe God really designed it that way na may babaliktad talaga. Part of the awakening of the Filipinos, no, as a nation, 505 years of nothing happening, napag-iwanan. We were doing well before the Westerners came. Okay na tayo. We were doing trade. We had little kingdoms. We can manage ourselves. We had respect for each other. May structure tayo. Yung case system, di ba? At ginagalang yung kapwa Pilipino. Hindi kagaya ngayon binabastos ang kapwa Pilipino ng mga Pilipino. Kaya nga, where have we gone to? Bakit ganito? Kasi dinaanan natin yung malungkot na kasaysayan. Ang masakit dyan, mga ninuno natin pinaglaban Pinaglaban yung ating kalayaan, yung karapatan natin, yung pamumuhay natin, yung kinabukasan natin. Pero ngayon, mga Pilipino, ayaw ipaglaban yung ating kinabukasan. Give up na kayo. Kakaya kayo. You have to look at the bright future and we should claim it. Claim it na binigay ng langit lahat yan. Papoproblemahin pa natin yung langit na hayaan na lang. Yun yung nangyari sa natin yung culture natin. Naging yes man na lang tayo, yuko na lang. Ayaw mong magarote ng Kastila, babartolina ka, papatayin ka, death by musketry. Gaya ginawa kay Rizal. Gaya ginawa doon sa mga pare, gaya ginawa doon sa mga silang. Ayaw nating mapusoy Kaya bound na lang. 300 years, 377 to be exact, under Spanish rule. And in those 377 years, namatay yung mga ninuno, namatay yung mga original na Pilipino, na maka-Pilipino.
And it took 377 years. 375 years bago sumiklab ang revolusyon. Nagpunit ng sedula, ayaw na mapasailalim sa kawalangyaan. It just took the ripping off ng sedula and the revolution was born. What does it take now? Kinakailangan bang punitin ng Pilipino ang konstitusyon natin? Kinakailangan bang sabihin natin, putang inang ninyong lahat? Hindi na kami maniniwala sa konstitusyon. Putang ina ninyo ang gobyerno kayo. Para magkaroon ng pagbabago. Dinadala nyo kasi doon eh. Dinadala ninyo sa revolusyon. Ngayon, kung yun yung mangyayari, iilang Pilipino lang ang tatayo. Gaya nila Bonifacio nun. Pero hindi sila nagdalawang isip. Lumaban sila kahit alam nila walang armas. Lumaban sila kahit alam nila overwhelming yung firepower ng Kastila. Lumaban sila. Bakit? Para sa kanilang mga pamilya. Para sa kinabukasan ng mga Pilipino. And that's why we have that story now. We can keep on telling the story ng mga kabataan. Iilan ang Bonifacio nung panahon na yun. Iilan yung Katipunero. Kukunti lang sila. Pero because of the sentiments ng nararamdaman nila, yung sobrang abuso, no? Makusunodaan yung mga babae, gagasain nila. Yung mga praile, yung mga pari, mga putang ng mga pari yan noon. Nirespeto mo, pahalik-halik ka pa sa kamay, mano-mano pa. Puta na, papaiwan yung asawa mo para pagdadasal daw, bubuntisin. Nantin po siya. Yung pala, yung pari yung bubuntis. Lintik na yan. Ano. Okay, yung kwento ni Rizal, di ba? And it was, you can relate it because it was happening. The same eh. Ngayon, paldo. Mga pare, paldo. Ganon din ang pare noon eh. They're using God as an excuse. When in fact, they're supposed to be teaching the flock to fear God, to love God, love your neighbors. Pero hindi. Ang itinuturo eh, yung politike, yung kawalangyaan eh. At kinakampihan pa yung mga magnanakaw. And God did not design it that way. Kayo mga Pilipino na mga nasa hustong gulang, pag-isipan, damahin ninyo kung ano talaga ang ginusto ng Creator natin. So lumaban ang mga Katipunero. Iilan lang sila. Pero naging tinik mga Kastila. Bakit di sila natalo? Bakit sakit sa ulo sila eh? Hanggang sa sumurrender na ang mga Kastila, nakaya lang, kaya binenta na lang tayo sa Amerikano. And tuloy pa rin yung revolusyon, tuloy pa rin yung pagtaguyod ng bandila natin. Hanggang sa binenta na rin tayo. History natin, ano? Na sila nagsisiraan, nagpapatayan. And then nagkaroon ng digmaan ng Hapon. Ayun na naman tayo. Yuko na naman tayo. Na nabuhay yung makapili. Nakukuha sa bayan. Mga Judas. So, dinaanan natin lahat eh. At nung magkaroon tayo ng in 1946, when we finally got our independence from the Americans, up to now, 46 to 2026, that's 80 years. And we are still like this, complaining about corruption, massive corruption, the worst corruption in our entire history.
505 years since 1521. Dati, nung wala pa yung mga Kastila, meron tayong in place na mga code na yan. Well, some historians are claiming na yung Kalanchaw Code, Maragtas Code are nothing but fake news, no? Fake laws, mga born of imagination, myth lang yan. But masarap din yung may binabalik-balikan kaya yan ay legend, myth, o kaya kasinungalingan, o katang-isip. The truth is, we were governing ourselves and walang korupsyon. May parusa eh. Kaya nga, gusto kong mag-devote ng time pag-usapan, isipin, ano magandang parusa? Ano magandang parusa para sa mga walang yang tukmoy na yan? Iikot naman ng gulong eh. Magkakaroon ng rebellion, ng himagsikan, magkakaroon ng revolution. Doon tayo pupunta eh. Kasi history will repeat itself. Sa sobrang galit ng Pilipino, it took 375 years when the revolution started. Nagpunit sila ng sedula. Sila Bonifacio, Katipunan. 375 years. And after 2 years, we were free. Sa tingin nyo ngayon, after 80 years, we had independence. And seemingly, we have no independence. 80 years. Aabutin pa ba tayo ng 375 years? Of course not. Hindi na. Because we have the benefit of advancement na, technological development, meron na tayong SOCMED, mas matuling kumalat. Dati yung balita sa Cavite, bago umabot sa Norte, wala, matagal. Lalakarin eh. No? Sasakay sa Kalabaw, Kariton. Wala pa nung mga ano na yan eh. Ang kabayo, ganun. Okay. So, ang ano dyan, ngayon eh, yung balita sa Pilipinas, abot na kahit saan parte ng mundo. Through the internet, di ba? So, I don't think na abutin tayo ng 300 years para magkaroon ng revolusyon. Hindi. Kung titignan ninyo, mas malalim ang galit ng Pilipino ngayon kumpara dun sa dati. No? Kung ang administrasyon ay hindi nyo tatantanan, hindi nyo pipigilin ang ginagawa ninyo kawalangian, at sige-sige pa kayo nakaw, at sige-sige kayong mga kriminal na ayaw ninyong pigilan ang sarili ninyo, sige-sige kayo, mauwi talaga tayo sa revolusyon. At pagsisisihan ninyo pag kayo nahuli ng mga kababayan natin, nakuha kayo ng mga Pilipino. Kahit kayo umalis sa Pilipinas, may aeroplano, malis kayo. Dadating ang ilang taon, tutuntun kayo, papatayin din kayo ng mga ahente natin, mga agent natin. O kaya iuwi kayo through treaties, di ba? Extradition. Okay lang. Bawa naman itong aso kung may sakit eh. So, parusa sa atin yung mga nararanasan natin ngayon. Galit na galit kayo, nadidismaya kayo. Pero wag sanang mamamatay yung apoy ng paglaban. Kasi pagka mamamatay yan, natuluyan na at surrender na kayo, na ganyan na talaga. Isipin ninyo na lang, yan ang ipamamana ninyo sa pamilya ninyo, sa mga anak ninyo, sa mga apo ninyo, ang isang Pilipinas na failed state. Isang Pilipinas na walang kinabukasan ang mga mamamayan. Obligado tayong tumayo at lumaban. Obligado no choice eh. Gaya nung ginagawa. Ang pagkakaiba lang noon, kukonti sila eh. Sila Bonifacio, sila Ginaldo. Kukonti sila, nag-away-away pa. Pero ngayon, marami tayo. Milyon tayo eh. No? Milyon tayo.
Kaya nga, ang kinakailangan lang, namnamin ninyo. One, we have no choice. Because kung hahayaan natin ito, mga tarantadong ito, pamamana nila sa anak nila ang kawalangyaan na yan at tutuloy nila ang pagwalangya sa Pilipinas. At tayo, pag wala tayong gagawin, ipamamana natin sa mga anak natin, sa mga apo natin, sa mga susunod na henerasyon ng Pilipino. Nasisisihin tayo, wala tayong ginawa. No choice kinakailangan tayuan natin to. Kinakailangan paglaban natin ang bansa natin. At huwag kayo nagpapatakot. Kahit gamitin nila ang batas, magbendalo sila 1 milyon na beses, tayo pa rin ang nasa katuwiran. Tayo ang pinagmulan ng bansang Pilipinas, Republika ng Pilipinas. Tayo ang pinagsimulan ng ating organisasyon, ng konstitusyon natin. Wala namang konstitusyon kung hindi dahil sa taong bayan We the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God, yun lang kinikilala nating mas mataas. In order to build a just and humane society, yun ang gusto natin, pangarap natin. Patas. Hindi yung sila lang ang nangungulimbat ng pera. Tayo walang pera. Tayo nagpaproduce ng pera. Mga putragis na yan. And to establish a government that shall embody our ideals and aspirations. Promote the general welfare. Anak ng toko ang mga yan. Obligado tayong tayuan to, mga kababayan. Huwag turuan. Huwag magtuturuan. Na dapat ikaw tumayo. Dapat siya tumayo. Dapat si Inday Sara tumayo. Nag-iisa si Inday Sara. Nag-iisa si General Ek-Ek. Si General Tamukyo. Si General Ek-Ek na yan. Si Colonel. Siya. Naman, yung kapitan malayo yan. Kapitan lang yan. Tayo tarantado to. Si congressman, si senator, si ex ganito, si agent. Tuturuan individual responsibility. Tayuan natin. Bakit? Kinabukasan natin, pamilya natin, bansa natin, gobyerno natin. Hindi naman gobyerno ko o gobyerno mo. Gobyerno ni Inday. Hindi. Tayuan natin to kasi Pilipino tayo. Utangin na mga yan, huwag kayo natatakot sa kanila. Sila dapat ang matakot sa atin. At puputok na to, malapit nang pumutok ito. In God's perfect time. Puputok na to. At yung matatapang na yan, magkakaalaman tayo kung sino matapang talaga. No? Kakaalaman tayo. Hintay ko lang gumaling yung aso ko. Tangin. Mga anak pa yung iba. No. Tangin na mga yan. Nakakainis na Sobra. Pero yung inis ninyo, huwag nyong timpiin. Nawala ng pag-asa. Yung inis ninyo, ilabas ninyo sa kausap ninyo, sa pamilya ninyo, sa kapitbahay ninyo, kaklase ninyo. Yung inis ninyo, sabihin ninyo sa kanila, naiinis kayo. Yes. Anong gagawin natin? Yun. Gusto na mag-revolusyon ng aso ko daw. Kana mo ng hat. Sakit ka Namnamin ninyo. Yung galit ninyo, yung frustration ninyo, yung sama ng loob ninyo. Hindi yung kikanya na lang kayo, kibit balikat, wala tayong magagawa. Ano gagawin ko? Wala akong magawa. Hindi, may magagawa kayo. Tayuan ninyo bilang Pilipino. Kasi nakasalalay dito bansa natin. Kinabukasan ng pamilya ninyo. Nakasalalay dito ang kinabukasan ng bawat Pilipino. Hindi pa nabubuhay ng mga Pilipino. Nakataya sa balikat, nakalagay sa balikat natin lahat yan. At kung wala kayong gagawin, at aasahan lang natin yung Inday Sara. Aasahan lang natin kung sino mga senator. Aasahan lang natin kung sino mga general. Aasahan natin AFP, PNP. Walang mangyayari sa atin. Asahan natin, sarili natin, lahat. And probably, kung lahat tayo, ganun ang pag-uutak,
matatapos ito. At yung mga kriminal na yan ay malalagay sa rehas o mabibitay natin. Yun dapat. Hindi nawawala kayo ng pag-asa. Nababasa ko kasi yung mga comment ninyo eh. Wala nang pag-asa yung mga Pilipino. Wala nang pag-asa, nakakadismaya. Wala nang rally, walang ganyan-ganyan. Hindi ako galit sa'yo. Hindi ako kagalit sa'yo. Oo, ka mag-alala. Magmarites ka na lang. Ang bahagi din ginaw. Oo. Ang ano doon, hindi tama na lululoy na lang ninyo. Gaganyan na naman tayo. Wala tayong magawa. Yung ganun ba? Parang yung sa Kastila, sasabihin ng mga ninuno natin na hindi nang laban. Wala tayong magawa na eh. Kung lahat ng Pilipino ganun, walang lumaban noon, walang Bonifacio, walang Aguinaldo, walang Katipunero, wala na tayo ngayon. Pero may nanlaban. Kukunti lang sila. Ganon din sa panahon ng Amerikano. Kung hindi nanlaban, sila Macario Sakay, no? Sila Del Pilar, na sa Tirad Pass. Kung walang ganon, walang lalaban, wala na tayo. Wala kay pamamana sa mga saling lahing Pilipino. Kaya kinakailangan meron tumayo. Meron tumayo at hindi nyo yasa yung pagtayo sa ilan. Hindi lang kay Inday Sara. Nag-isa yun eh. Babae pa. Buti nga nanununtok eh. Masuntok na naman ako. Masuntok ako. Buti nga ano eh. Huwag nyo iasa kay Inday Sara. Huwag nyo iasa doon sa mga kasama ni Inday. Huwag nyo iasa sa kung kaninong partido. Hindi. At kung meron kang nakikita na nakakalungkot marinig, frustrated ka to the max, frustrated kayo kay Inday, frustrated kayo sa senator, frustrated kayo sa putangin ng mga grupo na nangyayaring to, hindi dapat nyong pigilin yung inyong nararamdaman, but you translate that hatred, that anger, you translate it into action. That you have no choice but to rise up and to say, ayoko na. Tama na to. And that's the only way na mababawi natin tong demokrasya natin. Laban sa mga gagong magnanakaw na yan, yung mga bendalo na yan, at pananagutin natin silang lahat. Anong takot-takot? Hindi naniwala sila Aguina, sila Bonifacio. Pinunit yung sedula. Very important yung sedula at that time. Because pagka in-inspection ka, hinarang ka ng checkpoint, sedula mo. Taga saan ka? Ngayon, lisensya mo, ID mo. Utang niya. We follow rules. We follow the Constitution. We follow the law. But when the governing agencies, the governing politicians do not follow the law, utang na nyo. Sorry Sorry. Nakakainit ng ulo eh. Tarantado kayo. You will use the Constitution against us. You will use the Constitution to subvert the people, to make sure na yung gusto ninyong mangyari, impeachment. Ngayon sigurado, impeach Inday. Yung mga nagsasabi, they do not have the numbers. Eh yung kanila na nga ngayon yung majority, they can change the rules. Ano magagawa nung minority ngayon? Pag sinabi nilang hindi pwedeng bumoto, yung mga nakakulong. O paano na? Eh paano magbobotohan yan? Eh majority nga eh. Nakuha sa takot, ayan may mga hudas na. 13 na sila. They have the majority. So all they have to do now, change the rules. Putang yan. Cha-challenge sa Supreme Court. It will take 2 years bago yan But anyway, 2025 budget ang ngayon, wala pang solusyon eh. At 2026 ngayon, kalahating taon na. Ay, nako. Yung kay Duterte nga, 1 taon eh. Wala pa rin eh. Kaya nga,
Nakakalungkot. I was hoping that the senators would come out in session doon sa ano na yon, sa venue na BRC venue and hear them out. But I will trust the wisdom of the senators. Hindi natin alam yung nangyayari sa kanila. Siguro, grabe siguro yung pressure sa mga kasama eh. Binawalang niya talaga. That's why, bakit tayo kasi asa ng asa? Kung kanino? Mga kababayan, no choice kayo bilang Pilipino. Kung mahal niyo ang bansa natin, mahal niyo yung pamilya at may takot kayo sa Diyos at nagtitiwala rin kayo sa poong may kapal, we have no choice. Individual responsibility, individual conviction. Tayuan natin to. Kaya konti tayo, kaya marami tayo, tayuan natin to. Magkaalaman kung sino nasa katuwiran, sino ang matapang, sino ang duwag, sino maiihi sa salawal, sinong guilty. Kasi yung taong hindi guilty, lalaban. Yung taong guilty, tatakbo. Tignan natin yung tapang ng mga putang ng mga yan. Tangina ninyo. Kayo na nagnakaw, trilyon, tangina ninyo, Pilipino, yung PhilHealth. Meron akong tao, no? Umiiyak yung asawa, mamamatay. May cancer. Walang panggamot. Putang yan ang yan. Hanip talaga. Tangina ninyo, mga magnanakaw kayo. And we should be the one dictating dito sa mga putang ng mga to how we want it done. Gusto lang natin na yung pera na pumapasok sa gobyerno by the trillions, malaking portion, may portion, kunyari, 500 billion, nanakawin lang naman nila, putangin na ninyo, alam namin yun, ninanakaw pa lang ninyo. Kahit isara namin ng Congress okay lang Sara namin na Senado, total, binababoy lang Na? Tangina ninyo. Makakatipid tayo Laki ng ano natin. 500 billion lagay natin sa ano natin, sa PhilHealth natin. Sagutin na natin lahat ng may sakit ng cancer. Lahat ng may dialysis, lahat ng may problema sa puso, kasama ako ron. Sa huli na ako. Lahat ng may problema, sakit, congenital, etc. Lahat ng yung sa kanina lang bumili ko sa talipapa Ninakita ko, nakaganyan yung ano, tapos yung lakad parang, paano kaya nagsusot ng damit ito, no? Sabi ko gano'n. Naglalakad pa. Kaya nga, tapos isang araw, nakita mo, may mga pulubi ba? Nakaganon lang. May iba dyan sindikato, oo. Pero gusto ko i-round up lahat yan Wala akong makitang pulubi Because in a country na mayaman, dapat walang mahirap So probably misdirected lang yan at sumurrender na. Parang yung mga Pilipino nung araw, surrender na. Parang kayo ngayon, surrender na. Hindi dapat. Laban lang. Laban. Kasi pagka nakita ng langit na wala na kayo, wala na, surrender na. Wala na. Bakit tayo pag-abala ng langit? It serves you right. You do not deserve to be in the kingdom of God. Mahina kayo mga klase. Hindi nyo kayang paglaban prinsipyo ninyo. Paano nyo paglalaban prinsipyo ng langit? Konting magnanakaw lang, surrender kayo. Tiklop kayo, bendalo lang, tiklop kayo. Putang ninyo, sama-sama kayo lahat sa impyerno. Wala kayong kwenta. We have to translate our anger, our reasoning, our discernment, our conviction, and our passion for freedom, our passion, our aspiration para sa isang magandang bansa, sa isang magandang Pilipinas, sa isang matiwasay na buhay ng mga Pilipino. Translate that to action. And the action will have to start from within bawat isa sa atin.
Hindi kinakailangan na iaasa ninyo sa ibang tao. Huwag kay Inday Sara. Nakaganyan na. Kailangan niyang bigyan ng salbabida. Help! Pagkara si Inday, help! Tapunan niyo sa babida para lumutang. Pag ganyan na siya, dami ng puno-puno ng tao. Nakakagalit, oo. Nadinig ko, oo, ganun ako, galit din ako Buisit din ako Pero you have to understand the situation of these people. You have to understand the situation she's in, the predicament. You have to understand itong mga senators natin. You see where it is wrong, where we are wrong? Kasi inaasa natin. Kaasa ka doon. Pagka hindi nag-deliver, wala na. Asa ka doon sa kabila. Pag di nag-deliver, wala na rin. Wala na pag-asa Pilipinas. Maasa ka sa mga general, wala rin. Maasa ka doon sa AFP at sa PNP, wala rin. Paano? Surrender na? Hindi. Asahan natin ang bawat isa sa atin because you are doing it for your family. You're doing it for the future generation. Ang ingay ko, gagalit ng kapitbahay. You're doing it for the future generations. And probably for yourself. That once upon a time, before you go in this stupid planet, this stupid forsaken na puta ng buhay na to, you did something right for God, country, and family. And if you think the same as I do, you're doing it for God, country, and family. You're doing it for the future generation. And probably may iiwanan tayong bansa. May iwanan tayong bansa na matiwasay. Punitin ang sedula. Putanginan nyo. Sino bang ninyo? Ba't kami magpapasailalim sa putanginan ninyo? Yun ang sigaw sa Katipunan. Sumigaw kayo, mga kababayan. Sumigaw kayo. Ayaw na namin. Huwag kayo natatakot. Hindi nga natakot yung mga ninuno natin. Sa bawat dugo na nananalaytay ngayon sa inyo, nalahian lang kayo ng Inchik tsaka Amerikano, kaya na-dilute, nawala yung tapang. Sa bawat dugo na nananalaytay sa atin, nandun ang dugo ng mga ninuno natin. Hero. Mga Katipunero. Lumaban kahit alanganin. Pinasa Diyos. Walang pakundangan. Kahit masaktan. Kahit matorture ng Kastila for information. Sino man kasama mo? Utang na. Pero there is something noble in it. Wouldn't you agree? There's something noble in it. Kaya kami sa SFGF, ang usapan namin, we're going to go anyway. Where all these thunders na kami. We're going to devote the last hurrah of our lives to save this country. And I hope na ang bawat isa sa inyo na nakakapanood sa akin, like, share, subscribe. Lahat ng nakakapanood sa akin ay nanamnamin yung mga sinasabi ko. At may tatranslate ninyo, mako-convert ninyo yung frustrations nyo, yung galit ninyo, yung paniniwala ninyo para sa tama, para sa lahatan, para sa kinabukasan, translate ninyo into action. Isang aksyon ng mga Pilipino, ng mga matitinong Pilipino. Isang aksyon. Punitin ang sedula. Tangina. Kaalaman tayo. Magkaalaman.
Hintayin lang natin. Hintayin niyo yung hudyat ko. Hintayin niyo yung hudyat ko. Pag sinabi ko go, go. Bongo. Uhuli na si Bongo. Kawawa si Bongo, no? Uhuli na. Ha? Pag sinabi kong go, go. Huwag kayong matatakot. Boss, may buhay kayo, may buhay din sila. Nandun yung book of life sa itaas. Sila naghuhusga, sila ang nagdidikta kung sino mamamatay, sino mabubuhay. Pananampalataya lang, mga kababayan. At ako'y nasasabi ko sa inyo, matagal na akong patay. Dapat. Hindi ako mamatay-matay. Pagkat hindi pa oras. Kaya ako naniniwala na meron pang laban na naghihintay. Huwag niyong iasa kahit kanino. Huwag niyong iasa kahit kanino. Tayuan ninyo, mga kababayan. Para nang ginawa. Kung yung sila, Bonifacio Aguinaldo, Luna, Silang, lahat sila. Kung lahat sila, inisip nila na baka ikulong ako, baka kasuhan ako, putang ina. Di ba? Hindi. Imagine them. What transpired sa mga utak nila. How they come to decide. Si Rizal, tahimik. Si Peaceful rally si Rizal. Nobel. Kaya siya gusto na Amerikano na maging national hero. Because he is not rebellious. Jose Rizal was the writer. So gusto ng Amerikano, ang Pilipino, magsulat ka bago ka magreklamo. Kung meron ka iniisip, hindi ko nag-iisip ng revolution. Kaya gusto nila si Rizal. Ayaw nila kay Bonifacio na maging national hero. Who was the father of the revolution? Walang masama ang pinag-uusapang revolution. Walang masama. Nagbabalik tanaw ako. Kaya gusto kong matakot ang administrasyon. Balik tanaw din kayo, administration. Ang laking problema nito. Hindi nyo mapipigil. Pagka ganyan kayo, magpapatayo ng Pilipino sa Pilipino. Ang gagamitan nyo ng baril, lalabas din ng baril ang tao. Gagamitan nyo ng baril, lalabas ng itak ang tao. Magbambuan tayo, magpatayan. No ngayon, may pinaglalaban ng tao. May pinaglalaban, katwiran, accountability, kinabukasan. Kayo na pinaglalaban nyo, survival ninyo. Ayaw ninyong makulong. Mga animal kayo. Mas may katwiran ang mga Pilipinong tatayo at lalabanan kayo dahil sa pinaglalaban nila accountability. Kayo nagnakaw, kami pa ang mamumroblema sa inyo. Animal kayo. Tumalsik ang aking ballpen. Sa galit. Diba? Kaya ako'y nag-iisip. Doon tayo sa topic. Ako'y nag-iisip. Ikot ang gulong. Sigurado ko ikot ang gulong. Hindi papayag ang langit na hindi umikot ang gulong. Nandiyan kami. Nandiyan kami. Nandiyan ang SFGF eh. Nandiyan ako. Ay, ako. Nihintay kong may tumayo. Walang tumatay. Walang tumatayo. Senate, tumayo kayo. No, anong gagawin niyo pagka kunyari si Marcoleta hinuli? Anong gagawin niyo? Anong gagawin ng iglesia pagka hinuli si Marcoleta? Pababayaan niyo ba si Marcoleta? Ganyan ba sa iglesia? Ganyan ba? Well, ako, hindi ko pababayaan si Marcoleta. Hindi ko pababayaan. I support Marcoleta. Nasa katwiran yung tao eh. He's a man of God. And angels come down from heaven and help Marcoleta. Angels come down, legions of angels come down and pasukin ang bawat isa sa inyo, mga Pilipino. So that you will all have the courage to fight for what is right. Kaya nga, ano maganda parusa? Pag-ikot ng gulong anyway, nasabi na natin yung iba, 1 milyong karayom. 1 milyong karayom. Sakit nun, ano?
magta-try naman sila eh. We will have People's Court, di ba? Yung sinasabi na People's Court, hindi kaya ng Supreme Court, hindi kaya naman korte natin. We create additional courts. We, the sovereign Filipino people, we create specialized courts. No? Well, 5-5 siguro sa isa. Matuto na rin kayong mga magbasa kayo ng batas at mag-discern kung anong tama at mali. It's all subjective anyway. Kung guilty or not, may ebidensya, you follow the evidence. We can conduct seminars before you become ang tawag doon, judges do sa special courts natin ng Filipino people. We can put mga magagaling na Pilipino o mga volunteers who want to volunteer na ano ba naman to, parang gulay na. Uy, gawin ka na namin pinakbit. Ha? Wawa naman. So, and then pagka na-try sila, parang general court martial, under a revolutionary type of government, if umabot tayo sa ganon, I would suggest na kung umabot doon, so that there will be order, hindi patay-patay na, hindi kill, hindi ganon. Lagay kayo ng order. We're still civilized, no? Daanin natin sa court proceedings, People's Court, Special People's Court, and then General Court Martial, if it's a military style na ek-ek. And then, lahat ng pangalan, kunyari, we have 100 courts, special courts, 500 lang yan, 5 sa isa. 500 na tao lang dami natin, 120 million tayo. Gawa tayo ng short list, make voters list tayo eh. Alam natin ganyan, marami tayong organizations. Gusto nyo, panay-pari pa yung ilagay natin. Huwag lang yung pumapaldo. So, mag-decide. Kung unanimous, guilty, yon buhay, matapat. Pagka pwede niyang ibaba yung unanimous guilty, magpi-plead siya, surrender niya lahat ng ninakaw niya, ng assets niya. No? Yan, they will be, maganda yan, ikutan ko lang, accountable lahat. And tapos na found guilty, meron depository, doon muna sila. And then they will be, they'll be on a death row. Pero pagka sinurrender nila lahat ng assets, in kind, in cash, in whatever, kung saan, offshore, tsaka dito sa Pilipinas, then, bababa yung kanilang sentence to life imprisonment. Pero walang parole. Ayaw na natin makawala yung mga ganyang magnanakaw eh. Ninakaw niya yung pera ng taong bayan. Sa akin hindi ilang buhay ang namatay dahil dyan. So, buhay nga din nyo dapat ang kapalit eh. Willing pa ako na pakinig sa langit na at saka yung logic na pagka pinatay nyo, madali eh. Ang daling escape. Mas gusto ko maghirap yan habang buhay. So kung kunyari yung mga 50s pa lang yan, 40s, magdusa sila hanggang kunyari 80, ilang taon sila magdudusa, di ba? So yun yung sa akin. Ang dapat mangyari. Hanap tayo ng isla, yung sinasabi ko na lagay natin sila doon, they make their own, hindi na tayo magagastos ng mga building na parang condo type na mga ganyan guys sa ibang bansa. Bala kayo, gumawa kayong kawayan ninyo, magputol kayo ng mga gawa kayo. We ask the business sector, mga Taipan, mag-produce kayo ng materyales, no? Para hindi nagagastos sa gobyerno. Gawa kayo ng sarili-sarili nyo, mag-allocate lang tayo ng lote-lote na ganyan. Gusto nyo, hire, 2 floors, gawa ng design. Siguro naman may engineer dyan sa inyo, DPWH, na then may contractor. Yan yung ninyo. So that, makagawa kayo ng sarili nyo. And then, bigyan namin buto, magtanim kayo. You will still be managed. Pero I want it to be a miserable life para sa inyo. Given your status in life now, ang gusto kong pagtusahan ninyo habang buhay, yung ginawa ninyo sa kababayan ninyo, mga animal kayo. Pendalo pa kayo, mga animal kayo. And then yung mga controversial na mga tao,
Matapos kayong pahirapan kunyari ng 1 taon siguro, papatayin din kayo kasi matitigas kayo eh. Hindi niyo surrender yung mga ari-arian nyo. Pagka nag-attempt kayo surrender tapos nalaman namin na hindi tama, ang layo ng discrepancy tapos nun meron kayong tinago, putang na yun talaga. Ngayon, ang ano dyan, habang nandyan kayo, waiting sa death row, yun, parusa. Inisip ko ano bang ganda parusa eh. Ilagay sa langgam, palakarin sa nagbabaga na apoy, o kaya lagyan ng asin, talupan yung paa ninyo, lagyan ng patakan ng asin, kalamansi, palakarin sa mainit na semento o sa yero, yung bilad na bilad ba, tapos palalakarin kayo doon. Lapnos yung balat nyo doon eh. Buhusan kayo ng mainit na mantika. Pucha, hanip yun. Yung kumukulo, lapnos yung buhok mo doon, tuklap yung buhok mo doon. Kundi kaya, papilahin yung tao sa iyo, 1,000,000, 1 karayong. Tigi-tigi 1 karayong bawat isa. Tusukin mo. Gusto nyo, mag-live kayo. Ganyan. Selfie! Oy, si Congressman. Oy, si Senator, oh. Oy, si si spokesperson, no? O si Bangs. Selfie kang ganyan, no? Putang ina ka, tangina mo. Tusok-tusukin man ang karayom. 1,000,000 Pilipino, 1,000,000, grabe, painful yun. Painful yun. Sakit nun, karayom. Tusok-tusukin kahit saan parte ng katawan. Hubad. Na naka parang yung sa French na may kahoy, may plank, nakalagay yung ulo, kamay, gano'n. Ubo. Tusukin ka sa ari mo, tusukin ka sa boobs mo, o sa parting maselan. You deserve it. You deserve it. Mga putragis kayo. I will not stop my countrymen na nang gagawin yon. Gusto ko pa nga gawin nila yun eh. Bakit? Para ilabas nila yung galit nila. Ipakita nila yung galit nila para hindi na kayo pamarisan ng mga magiging future generations. It's a statement. And we do it publicly. Pumunta doon, kaya langgay-langgay, mga bus, galing probinsya, libre. Pupunta ng Manila para sa Luneta, no? Mga estudyante, field trip. Ma'am, teacher, ba't ginagawa yun? How cruel. Talaga yan. Mga ganyan, pinapatay nga dapat yan eh. Itong pagdusahan ninyo. Ano pa ba magandang parusa? Gusto niyo yung death row patungan ng lata, no? Lata, di ba? Nakadipang ganyan, may lata. Wag kang gagalaw. Tapos yung mga reservists natin, para makatikim din ang kung paano pumatay, preparin, apuntin. May tatargetin na lata dito, titingnan kung proficient sa baril ba. Mga reservists ba? Bang! Tinamahan yung tenga. Ang layo naman, lata taas ng tenga. Layo naman. Itaas mo ng konti, tapos kaliwa mo. Uy, tinamahan yung kaliwang tenga. Bang! Kaliwa naman, parang lapnos na ito. Buo pa yung lata. Toka. Ang daming Gusto niyo gawin natin, parang meron tayong ruleta, no? Spin a win, no? Parang nag-iisip yung politiko. Pucha, magtatawag kayo sa Diyos, sana hindi kayo matapat dun sa kumukulong mantika, o dun sa langgam, o dun sa bubuyog, no? Nakundong kayo sa kwarto, o dun sa tatalupan yung paa ninyo, tatanggalin lahat ng kuko nyo. Hanip yun. Tatanggalin yung mga ngipin ninyo. Cruel, no? Now, naisip nyo ba nung kayo magnakaw ng bilyon-bilyon, tangina ninyo, na may mamamatay na Pilipino? Naisip nyo ba yung ninakaw, kinuha ninyo yung putragis na PhilHealth na pera? Maraming Pilipino malalagay sa peligro. Naisip nyo ba yon? Yung mga gamot na putang, anak ng tokwa kayo. Bilib-bilib yung gamot, wala. Nagreklamo yung mga ospital, wala. Kaya nga, I hate it, no? I hate it. And here we are, griping
galit na galit. Yung iba, wala nang pag-asa. You translate, mga kababayan, yung inyong galit into conviction. You translate it into conviction. Mas mahalaga muna. Because if you have the conviction, you have action. Malinaw ang dapat ninyong gawin. Huwag kayong aasa kahit kanino. It is your conviction na you have to do something about it. Multiply that to sa family mo, sa kapitbahay mo, kababayan mo, kaklasmate mo, kaibigan mo, neighborhood mo, sa barangay mo. You translate it into action. Then we have a better Philippines. That's the solution. Huwag kayong aasa, tatayo si ganito, tatayo si ganon, tatayo. Pagka hindi tumayo, wala na, surrender na. Kung di tumayo sila Bonifacio nun, paano? Sila Aguinaldo, paano? Inalay nila yung buhay nila. Hindi tayo masashort sa mga Pilipino na matitino na iaalay yung buhay nila. Marami. Ang problema, kayo eh. Panay kay turo eh. Turo, sir, ganyan, sir, ganun. Isipin nyo na muna, what is your responsibility? Individual responsibility. What is your conviction? Do you do something about it? O hahayaan nyo lang? Yuyuko na lang kayo. Wala tayong magagawa eh. Then you deserve this country. You deserve a failed country, a failed state, a narco state, a communist state. Kaya nangyari ito, we allowed all of it. Our ancestors allowed some of it. And along the line, when we got our independence, we have been so complacent. We deserve this country because we do not even know our power as a people. You do not know the Constitution. And now that they are bastardizing the Constitution, they are bending the Constitution, we allow it. And we submit to this foolishness, to this stupidity. Magagago yan, hinala lang natin yung mga ungas na yan eh. Tataas na sweldo eh. Tapos ngayon nakikita natin ganyan. We do something about it. Kasi sa bahay ninyo, pagka merong mali, nagagalit kayo. Yung anak ninyo sumagot, magagalit kayo. Yung asawa mo magkabit, magagalit ka. Yung house helper mo, nagnakaw, magagalit ka. Tanghaling gumising, nauna ka pa, magalit ka. Pero yung tapang ninyo, bilang amo sa bahay ninyo, hindi nyo tinatranslate sa ibang bagay. Pagdating ng pinag-uusapan ng bansa, wala kayong pake. Then you deserve this country. You deserve. Ang unfair lang doon, tanong nyo sa sarili nyo, do the future generations of Filipinos deserve what you will be leaving behind? Deserve ba nila ang iwanan natin ng Pilipinas na ganito? Hindi, di ba? Di pa sila pinapanganak na nakabaon sila sa utang. Di ba mas maganda na ayusin natin to bago tayo mamatay? Wala nang utang. Do you know how much we're paying in debt service? 2 trillion a year. 1 trillion sa interest. 1 trillion sa principal. Eh, utang pa ng utang yung mga utang na mga yan. Sipin nyo, 2 trillion. If we will pay 3 trillion, 2 trillion sa debt service in 10 years, tapos na. How we're gonna do it? But wouldn't it be better that we do something about it? Naiwanan natin yung bansa na walang kautang-utang. At hindi na kinakailang umutang kasi ang bawat Pilipino mayaman. Walang umiiyak. Masaya lahat. They deserve that. Hindi yung ganito. Hindi pa sinisilang, baon na sa utang, baon sa problema. Utang na hindi pa sinisilang, binabahana. Mga animal tong mga politiko natin eh.
Tarantadong to mga to. Pati yung mga implementor, mga tangina ninyo lahat, gago kayo. I know that not all the IAP and the PNP and NBI are corrupted. No. I believe that there are people in the armed forces and the PNP and the Coast Guard, pati yung NBI, who are not corrupted, who share the sentiments that we have. But kayo mismo, you translate your anger, your frustration to conviction. Be passionate about it. Putay na, bakit natin papayagan yung ganito? Iilan lang yan nandyan eh, na mga gago eh, mga pumaldo eh. Tapos hinahayaan natin, tatakutin tayo ng mga animal na yan. Sila dapat ang matakot sa atin. Sila dapat. Hindi yung tayo takot na takot. Hindi ako takot. Kayo ang takot na takot. Ba't kayo maghawahan tayo. Kung kaya kong hawahan kayo, kung kaya kong maging virus, papasukin ko kayong lahat para tumapang kayo. Pero hindi nyo pwedeng iasa sa akin lahat at sa SFGF. Tatayo kami, oo. Tatayo kami. Ang gusto ko makita, pati kayo, ipaglaban ninyo ang pamilya ninyo, ipaglaban ninyo ang bansa ninyo. Huwag kayong maasa kay Inday, huwag kayong maasa sa amin, huwag kayong maasa sa mga senator kung kani-kanino. Tayo, lahat tayo. Mag-asahan tayo, lahat. Individual responsibility. Strong conviction. We finish this. Tapusin natin to. Hindi natin dapat hayaan itong mga tarantadong to. Mga bendalo, mga putang na mga yan. Babaguhin pa yung konstitusyon natin. Mga animal. Ingay ko. Strong conviction. Hawahan ninyo ang isa't isa. Mga kapatid nating Muslim, alam ko ready na kayo. Alam kong naghihintay lang kayo ng hudyat. Alam ko na kailangan pa nating gisingin ang mga kasama, ang mga Pilipino. Iilan lang sila Bonifacio. Tinapos ang Kastila, a very powerful country at that time, a superpower. Superpower ba si Bongbong? Superpower ba yung gobyerno ng Pilipinas? Hindi. We are the superpower because all government authority emanates from the people. Sa ating galing lahat ng pinaiiral nilang pananakot na sa atin ng mga puta na mga batas na yan, yung mga na yan. Sila matakot sa atin. Sila. Hindi tayo. Ano nangyayari sa atin ngayon? Kanya-kanya eh. Kanya-kanya. Walang tatayo, walang leader. Yun eh. Kaya mga kababayan, ang ko, wala nang usap-usap, wala na. Individual responsibility. Develop that conviction. Ano ang dapat mong gawin bilang isang matinong Pilipino? Ang nakasalalay dito ay ang bansa mo, ang gobyerno mo, ang kinabukasan ng pamilya mo, ng mga saling lahi na henerasyon. We have to live a legacy of good governance, a bright future para sa mga susunod na Pilipino. Kung kaya nga natin ayusin to, reboot natin lahat, tanggalin natin lahat ng mali, revisit our culture, ituwid natin yung mga mali. Somewhere along the line, something went wrong eh. Yung bad habits eh. We've been producing Filipinos who are corrupt. Kitang-kita ngayon eh. We have to revisit why ganun. We have to look at the family, the education system, and the workplace. Lagi ko sinasabi sa vlog. Like, share, subscribe. Lagi ko sinasabi. The problem is not corruption. It is just a symptom. Symptom. Kumbaga sa nilalagnat ka, yung pala may problema ka na sa loob. Lagnat lang. Hindi ka, nagsusuka ka. Simptomas lang lahat. Corruption is a symptom. Because ang tao, mga Pilipino natin pinoproduce ngayon, ang daling bayaran.
Ang daling maging Judas. Tangin ng mga yan. Hanep. Tinakot lang, Judas na. Paano masahan niya ngayon? We have to correct this. Na later on, yung mga future generations, hindi na mag-worry na may maghuhudas. Kasi binago na natin. Kokorikin natin. We put an end. We put a period. Boom. Period. Tuldukan natin ang pagkakamali. Tuldukan natin. Kaya natin gawin yon. Ikaw, ako, tayong lahat. Kaya natin gawin lahat yun. Tuldukan natin. At huwag natin pabayaan itong maling ginagawa na kunwaring sila pa ang tama. Pinababayaan natin. That's why you stand up. Develop that conviction. Find it in you. Hanapin nyo na hindi kayo natatakot. Hindi kayo pwedeng takutin. Pagkat ang dala-dala ninyo ay katwiran. No? Dala-dala ninyo katwiran. Nag-aalala tayong kinabukasan. Harangin kayo ng baril. Ano ngayon? Putang ina. Ano ngayon? Saan ba kayo? Sa taong bayan? O dyan? Sa mga tarantado na yan? Huwag kayo natatakot. Harangin kayo ng baril. Harangin kayo ng baston. Putang ina. Seryoso na to. Nangyayari na to. Sila itong namamayagpag. Tatakot-takutin yung mga Pilipino. Senator, natakot kayo. Inasahan kayo ng tao. Kaya nga na kanina, ngayon ko lang napag-isip, habang nagsasalita, ngayon ko lang na came out from me. Thank God. Thank you, Lord. Pag tayo asakit kanino, ang asahan natin, sarili natin. Individual responsibility, a strong moral obligation to save this country, the conviction to free ourselves of what is happening now, to get back the democracy that we aspired for, to finish this once and for all, for the future of our country, Filipinos. Yung putang nang yan, ninakaw yung pera sa flood control na yan, tanginang yan, tapos ngayon tatago nila, ayaw nila may imbestigan kung ano-anong ginagawa nilang hugot, kesa majority, kesa na, ngayon sumumpa sila. Di ibig sabihin, hinintay nyo yung maging 13 kayo. Alam nyo, mali yung ginagawa nyo. Pipilit nyo nun, 12-12 lang kayo. Pipilit ninyo kayo majority. Gago. Mga animal kayo. Ngayon may bumaliktad, tinakot ninyo. May nagudas.